Sa punto ito ay makakausap naman po natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang umaga at maulan na umaga po sa inyo, General. Yes sir, good morning at good morning sa inyong tagapakinig. General, kamusta po yung sitwasyon natin sa ilang bahagi po ng Metro Manila ngayon? Kamusta po? May baha pa rin po ba? Kasalukuyang may mga panakakang pag-ulan, pulong-pulong pag-ulan sa Metro Manila na nagdudulot ng pagtaas ng tubig baha at pagpabagal sa paghupa nito. So, ito may mga, as of 6:24 AM kanina, naka-receive na ako ng report sa ating FCIC, yung flood control natin. Madaling araw ang kanilang mga monitoring, merong mga ilang areas na merong standing water, 8 inches to 12 inches to 1 foot. At ang pinakamalalim na report is itong nandito sa Araneta Maria Clara, waist deep, hindi nadadaanan ng mga light vehicles. So, mga 37 inches ang naging sukat yan. Opo. So, tinitingnan natin yung Marikina River at saka yung San Juan River. Patuloy ang ating monitoring kasi yan yung ating major waterway na talagang prone sa pag-aapaw. Pero sa ngayon naman ay okay pa tayo. Sir, kamusta naman po yung mga pumping station at kamusta po yung ginagawa pong hakbang ng MMDA ngayong nararanasan natin itong mga pag-ulan, sir? Ang mga pumping station naman natin ay gumagana. Tuloy-tuloy naman yan. At may mga protocol sa pagpapaandar at pag-shutdown kung kinakailangan pag napuno na ng basura. Linis muna, tapos andar ang ibang makina niya. Tapos nire-rotate. So, tuloy-tuloy naman. General, tanong ko na rin po, meron na po ba tayong, wala naman pong problema sa basura, sa mga drainage? Tuloy-tuloy naman po ba ang daloy ng tubig? Ang MPCG natin ay tuloy-tuloy nating dinideploy at sa ngayon, pinapasok na natin yung mga drainage na talagang nakikita natin na may bara talaga sa loob. So, nililinis at kiniklear natin para tumuloy ang daloy ng tubig. General, kamusta po yung over the weekend? Meron po nga bahagi ng pader dyan sa may EDSA Ayala. Kamusta na po ngayon yung sitwasyon dyan, sir? Okay na po, na-clear na po natin yung lugar at may mga areas, may mga konting aayusin na lang. At ang sabi nga ng DPWH ay paimbestigahan natin ito kung bakit nangyari ito. At tinitingnan na rin ang iba pang natitirang perimeter wall at i-inspectionin, baka yan naman ang susunod na patumba. Kaya sa side ng MMDA, tuloy lang aming monitoring at nag-deploy na tayo ng iba pang mga traffic enforcers natin sa lugar para sa iba pang mga gawain sa lugar na yun. Opo. General, paano nyo naman po ina-address ngayon yung problema daw dun sa dun sa mga lubak-lubak, dun sa EDSA? That is in coordination with the DPWH. Nakikita natin yung Secretary of Justice mismo, personal, na pupunta at nag-aayos at nagbibigay ng direktiba sa kontraktor. Kasi yung lugar na yan ay under warranty pa yan eh. Kaya ang kontraktor ay pinuputol in the spot natin para ayusin ang mga lumabas na depekto. Okay. Sir, paalala lang po sa mga kababayan natin, tsaka wala pong number coding ngayon, tama po, di ba? Yes, hindi natin i-implement, suspindido ang magpapatupad ng expanded number coding scheme dahil sa sa patuloy na pag-ulan at dulot ng habagat at para naman ang ating mga kababayan ay magkaroon ng transportasyon kung kinakailangan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, MMDA General Manager Nicolas Torre III. And good luck, sir, sa buong araw. Thank you, General. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, ma'am. Hey, desde morning, simulan na